Back to our Iloilo trip. It's our day 3 and it's 5 a.m. Nagpe-prep lang kami ni Aya ng breakfast. Actually, init lang namin yung food na na-take out namin sa birthday party ni Kendra. Because today ay magdi-day tour tayo sa Guimaras Island. So, malapit lang naman siya dito. So, ito yung mga init namin. May cordon bleu tayo and then yung beef with broccoli. Medyo marami-rami yan. So, sakto na yun sa amin lahat. From dito sa place ko sa kami nag-Airbnb, siguro 15 to 30 minutes lang siya going dun sa port papunta sa Guimaras Island. Malapit lang talaga siya. Kain na kain. Ito pala yung sasakyan namin papunta sa port. Mag-grab lang kami. Since medyo marami-rami kami, 2 grab yung sinakyan namin. Dito sa Airbnb, siguro mga 20 to 30 minutes lang going sa port. As you can see, diba, ang linis talaga dito sa Iloilo. So, lahat ng naikot namin dito, napansin namin, malinis talaga sila. And yung mga grab drivers naman, yung mababait sila kuya. Ito ngayon, nasakyan namin ngayon, yan, machika yun si kuya. Hindi mo rin silang i-rent para mag-day tour kayo sa Iloilo. Yan, dito na kami sa port ngayon and then si An-An, kumuha na siya ng ticket. So, diyan kayo kukuha ng ticket. And mabilis lang talaga siya dito kasi from time to time, umaalis yung mga boat nila dito every 15 minutes o 20 minutes. Namin, diretso na kami dun sa boat. Pipila ka lang dito, tumakay, kailangan nyo mag-register dito sa... Yan, nakapila kami dyan kasi yan kailangan mong i-register yung name, kung ilan kayo. That's the time. After nyan, tsaka na kayo papasok sa boat or yung, hindi ko alam mo ang tawag dyan. From port, siguro mga 15 minutes lang yan to travel to Hordan sa may Guimaras. So dito kayo magbabayad pala. Around 25 pesos lang siya each and then may mga discount for senior and sa student. Finally, dito na tayo sa may Hordan. Ito yung barangay ata nila dito sa may Guimaras Island. Nakikita nyo rin dito yung rates nila na nakalagay dito sa boat. At least para may idea kayo yan. From here dito sa may port ng Hordan, rent na lang kami ng van. Nasakyan namin para mag-tour sa amin dito sa Guimaras Island. First stop namin is sa beach muna kami since around 9 a.m. pa ata to or 8 a.m. Pili namin sa Tahi Beach. Ito yung mga rates nila and very affordable talaga dito and parang kami lang yung tao dito nung pumunta kami kasi wala talaga kaming kasama, kami pa lang yung nandito. Ito yung mga tariff rates nila and kailangan mo dito mag-register kasi dito tayo magbabayad. Kami dito sa Tahi Beach, mapapasabi ka na lang talaga na and ito pala yung cottage na kinuha namin. Gusto nyo mag-day tour, pwede rin dito sa Tahi Beach. And then meron din silang station kung gusto nyo mag-stay dito overnight. Namili na kami ng food sa market and then dito namin siya niluto sa beach mismo. Pwede rin kayo mag-avail ng island tour. May mga activities silang ino-offer pero hindi na kami nag-avail ng island tour since meron pa kaming day tour dun sa namin na van. Siyempre, gusto namin maikot yung Guimaras Island. Then yun, in-enjoy na lang namin dito yung ilang hours lang namin stay. Since kailangan namin mag-check out ng around 12 or 1 p.m. since meron pa kaming mga pupuntahang tourist spots. After namin sa Tahi Beach, until 1 p.m. lang kami kasi doon. And then, mag-start na kami ng day tour. Since malit nga lang ang Guimaras, so pwede mo siyang ikutin talaga. Tahan yung mga tourist spots nila in a day. And our next stop is dito sa may Pit Stop Restaurant. Andito yung famous nila na mango pizza. Actually, at first, para kasing weird siya, diba? Pero, syempre, kilala yung Guimaras sa mango. Yung sikat sa kanila, yung mango pizza. Meron siyang mango and then meron din siyang cashew nuts. In fairness, masarap talaga siya. Lang in-order namin since gusto namin mag-lunch. So, para ma-try din namin yung mango pizza dito sa Guimaras. In-ride din namin yung mango shake nila. Pero kilala yung Guimaras. Dito yung masasarap tsaka matatamis yung mango nila. And yan, masarap din yung mango shake. Then, our next stop dito sa man-made forest. Dito naman kami dito, nag-photoshoot lang. And then, yun na. Next naman kami sa tourist spot na pupuntahan namin is sa San Lorenzo Wind Farm. Kapit lang naman yan dito and namin makakita ng mga windmills. Ang laki pala talaga yan sa personal. Itong San Lorenzo Wind Farm, mga wind farm sa Visayas and ito yung accessible sa mga tourist or sa mga visitors. Ganyan, bumalik na kami sa Hordan Port para pabalik na kami ng Iloilo. Yan, bumili na kami ng ticket and then
Diyan na kayo magbabayad sa loob. Diyan na rin maniningil yung mga diyan ka na magsisettle. So, yan. 15 minutes lang naman yung travel time niya. Guimaras to Iloilo. Pinaan din pala namin yung Trappist Monastery and yung smallest plaza nila. Kung na na-videohan yung iba kasi sobrang init din talaga that time. Oh, yan. Finally, dito kami sa Airbnb sa Iloilo. Kakapag-rest na rin kami. Dito na kami ulit sa Iloilo and dito kami sa Airbnb. Hindi na ako masyado nakapag-video dahil sobrang na-drain tsaka napagod na kami. Kasi ang init din ng panahon. Parang nasa 43 degrees ata sa Guimaras. So, yun lang guys. So, yun na naman. And thank you for watching. Yeah, mag-snack kami ngayon. Ito yung bigay ni Miss Ara, yung host namin dito sa Airbnb. Everyday may binibigay siya sa aming food. O, diba? Ang sarap. Thank you, Miss Ara. Lasagna and salad.